Welcome to Welcome the to the Dome Dome Podcast Podcast with Lance, and AJ. and our special guest is Ciao Chua. Xiao Chua of Estrada Street is Ciao Chua Pro Max. Xiao Chua ito to underground Xiao Ciao, Chua natin eh. Ciao Chua Temo version. Ayan no, wow may collar pa. So ayan, ang ating guest ay ang yung historic history major ng Academy of Saint John. Kumbaga, pag dumaan ka sa kanya sa Way to ASJ, under, ano naman yan? oversell natin, Way balik to tayo. undersell that. No, kung nag-aaral ka sa Saint John, tapos nakuha mo to as teacher, magaling ka na ngayon sa history. Sa kasamang palad, hindi namin siya naging teacher sa history. O, di ba? Kaya kailangan namin ng kanyang expertise. Kasi yung kapatid ko, history teacher siya. Tapos natutunan niya yung sa Japan na Honshu, Kyushu. Hanggang ngayon, memorize niya pa rin. No? Yung history ng Japan. So, imagine, high school pa lang tinuturo na yon. Sa atin, hindi naturo eh. Kaya, Parang unfair naman yun. kaya nga 'di ba? Kasi nga yung mga history teacher, 'di ba, may rant ka lagi tungkol sa high school natin. Si Sir Ian lang yung trip ata ang history talaga sa mga naging high school Oo. teacher sa Saint. So yun yung introduction. So ngayon, kaya namin siya guest kasi si AJ nasa Japan. Ayun. Ano ba tanong mo about Japan, AJ, na kailangan ng special historic guest? Sige, sige. Actually, ano lang to for the record, tong recording na to is right after the episode na ginawa natin. Kaya same clothes. Oo Same nga clothes eh. ni Lance. So 1 week after, pareho pa rin yung damit. Oo. So, Okay. So, ano ba tanong mo, AJ, kay roommate natin na ano tawag sa inyo, Sir Ian? May Dutch ka ba? Historian. Ian Saulog da Kama Master of History. Master of History, Master of History. Yeah. Hindi, Master of Cultural Heritage Studies. Yeah. Master of Arts in Cultural Heritage Studies. Magtatanong ba ako? Ako ba yung Oh, magtatanong? magtatanong ka, hina-hype ko na, inintroduce Oh, ko sige, nga sige, eh. sige. Tapos, game, tanong ka lang. Okay. Sige, Sir Ian, kasi yung kahapon, naghahanap ako ng Filipino food. Tapos ngayon, nung paghahanap ko ng Filipino food, napadpad ako sa Red Light District. So, ngayon sa Red Light District, at hindi pala siya Filipino restaurant, like bar pala siya with the Japayukis, ganon. So, Sir Ian, ano bang history ng Japayuki? Oh, na-curveball ah. Seryoso ba 'to? Ano bang gusto mong tanong? Unang-una po, hello, magandang gabi, magandang hapon sa inyong lahat. Wherever you're watching from, I don't know, why are you watching this? Thank you to Lance and to AJ for literally throwing a Otani ball to me. I thought this was just a Zoom call that is for an emergency, and yet I've already been hostage. So This is thank you an very much. emergency. This is an emergency. Actually, ano lang si AJ eh. Feel ko homesick lang to eh. Kaya gusto kanyang makausap Namimiss ko eh. nga na magtagalog actually. So, because here you always speak English. Barok English, right? So, Ang hirap naman ng tanong mo, AJ. Sige. Let's go to the more ancient siguro, the dance. Hindi, Okay. a nice word to share with you in this episode is the Japanese share the word bara-bara. Sa kanila Okay. galing yon. So itong episode na ito ay isang bara-bara episode because oh, it shares the same meaning with us, pagbiglaan at unprepared, bara-bara. So sa kanila galing yung word na yun. That's what I can share with you. so kung bara-bara, Bara-bara. what is tora-tora kung bara-bara? No, yung... Hindi. Yung ito unrelated to Japanese, but yung mga Austronesian people, the Malays, Indonesians, Malaysians, they have this penchant for repeating words. Ang galing-galing, bigla-bigla. Peri-peri. Well, hindi. But what else? Si Toto, si Nene, vulgar words like you already know. Meron silang penchant for repeating words to give emphasis to it. Diba? Hindi mo naman sinasabi sa English na you're great, di ba? Pero pag tinagalog mo siya, ang galing-galing mo, meaning superlative siya. So, yun. So, that's an unrelated trivia, but related to bara-bara as well. So, siguro na nalagay natin siya sa ating vocabulary because inuulit siya, di ba?
Okay ba yun? Okay. Pero yung bara, root word is Bara. I think it's from the Japanese word meaning biglaan. oh. Siguro, So, siguro naririnig nila yon nung ina-attack kasi tayo, bara-bara. Bara-bara! Bara. Basta nagmamadali sila, so yung mga Pinoy, akala, ay, bara, nagmamadali, okay. Di ba? parang hindi. Parang Parang- that would be acceptable in an alternative universe. Parang Tagaytay lang yun, Tagaytay. Oo. Alam mo yung history ng Tagaytay? Ba't daw Tagaytay? Oh. Di ba? Yung kasing yung... Kasi may Kastila. May Kastila. Siyempre napadpad sa Tagaytay, puro kabundukan doon. Tapos, sige. may nakita siyang mag-ama na Nagiinuman. nagiinuman, gano'n. Itong Kastilang to, medyo matanda na rin. Kaya sabi, como esta? Como estas? What do you call this place? Parang ganun. Parang gumanon yung Tapos Espanyol. yung anak sabi, Tagaytay. Yeah, Oh, kaya- Tagaytay. kaya- Tagaytay. Kaya Tagaytay. Oh, Tagaytay. Sige. Sige, paniwalaan natin yan. Pero yun, just to share with you, Lance, ito yung favorite topic namin ni AJ pag wala ka sa bahay. Toponymy. Di ba? Toponymy, the origin of yung place name origin, no? Pero nung 1960s, yung Cavite, the province of Cavite was writing, parang they forced yung mga teachers, public school teachers na gumawa ng history. So kung mapapansin mo, kung babasahin mo yung libro niyan from the 60s, lahat sila pare-pareho ng origin, no? Ang nakalagay lang, nung tinanong ng Espanyol na ito, anong tawag sa lugar nito? Ang intindi ay nakakita ng baboy, anong ginagawa ng baboy? Naik-ik ang baboy, kaya naik yung tawag. Okay. Pero sa katotohanan, Naik-ik pa lang. Okay. di ba naik-ik na naman ang baboy. So naik-ik na siya. Pero that is a Misnomer. misnomer. That is also an alternative explanation. Another explanation, which is I think a more plausible one, is Lance. I'll ask you a question. Who is the patron saint of Naik? Mama Mary. Mama Mary, Immaculate Conception. So ang theory was the name Naik it's actually an acronym, which means Nuestra Abogada Immaculada Concepcion. So Naik, our advocate or our lawyer. Diba? Advocate, Immaculada Concepcion. So that is I think a more logical explanation on where the name Naik comes from. Mas maganda naman yung kaysa ik-ik, di ba? Nuestra ano? Ano yung A? Advocate, Abogada. Nuestra Abogada? Abogado pala siya. Similar. Okay. Not a lawyer per se, but advocate. She advocates for us. Diba? Our advocate, Abogada. Ayun, pinlex yung Calve, Japanese, Which one? Ayan, Calve, Calve. Wait, I need to see, paano ba I'm really bad at Zoom, so. Yung favorite topic namin ni Sir Ian before Yeah. Similarly, sige, dadagdag ako yung sinabi mo. Sige, kung dalawang origin, o Tagaytay ulit, dalawang version yan. Yung isa, mabait yung Espanyol, di ba? Kaya sabi nung, Tagaytay, di ba? Merong isang version din, harsh yung mga Kastila, di ba? May dalang itak. Hindi, diba? Taga, di ba? Kaya nga sabi, taga, itay. Yun yung napapanood natin sa GMA na may reenactment pa na na pagsasadula na kung kinuha pa yung itak, gano'n. Ayun, so, yun yung alternative. Ayun, meron na kami ni Sir Ian. Ikaw, ano yung sa'yo, AJ? Magaling yan because Toponymy. habang nagkakadal kami bago kami matulog, yun yung usapan. Sir, anong gumagano mo? Ikaw yung big toponymy ng Manila. Fun fact nga pala guys, kami talaga yung roommates, kaming tatlo. Ako po ang original landlord ng mga walang iyan ito. So, good luck na lang po kung paano i-edit ni Lance itong video na to. Bigyan mo ako ng NCR City. Alam ko yan. Quezon City. Quezon. Ay, eto fun fact sa Quezon. Yung pala, si Quezon yung isa sa mga unang naghati na parang gerrymandering, kung alam nila yung word na yun. Kasi kasi yung Caloocan nun malaki. Si Quezon nung 1939 kung medyo may mga probably pwede na i-bash no kasi matagal nang patay no. May mga sip-sip na congressman no. Imagine yung Quezon City was built while Quezon was still in power as president. So, kung may mga congressman na sumipsip kay Quezon, ay mukhang magugod siya tayo kay El Presidente. What if gawa tayo ng city na named after him? Kasi initially it was called Balintawak. May isang smart na congressman, why don't we use it for political gain? Nasa isang movie yan, the one starring Bagaching, there was a scene where they named it Quezon City. Tapos, ang ginawa, syempre, if you're establishing a city, you need an organic law, di ba? Oo. Tapos, yung apparently,
Sabi ni Quezon, basta na-mention na ito sa isang podcast, I just don't remember it was written before. Sa Dorm Podcast. Hindi, different one. A more reasonable one and a more legitimate one. Credible. Hindi yung si Quezon, so pinas nila yung batas, di ba? So what happened was, syempre ayaw pirmahan ni Quezon, no? So nag-lapse into law siya after a few days, di ba? Nag-lapse into law. So even without Quezon signing it, it became a law that it should be called Quezon City, something like that. Hindi niya binito. Yeah, hindi niya binito, pero hindi niya pinirmahan. So it was So, siguro it parang was his of hugas kamay. humility. Parang hugas Di ba tayo kamay siya. dito, malalibel dito sa mga ganitong. Hindi kasi patay na si Quezon eh. Kung may malalibel man, siguro si yung nagawa ng Quezon, I guess. Pero, Bakit siya ganun ba yun? manalibel? Hindi, pero yung exception naman, ba't hindi nalalibel yung mga nagsasabi against public officials? Kasi public officers sila eh, di ba? And we are Pwede ba yun? citizens eh. Oh. Kasi kung lahat nagbabash ng Correct. president Correct. or vice, di ba? Na sila. Malalibel na sila. Right. Oo nga, no. Ang galing nga naman. Ano? So you have to write to. Grabe yung sobrang off-tangent yung topic natin. Yan yung maganda sa conversation, di ba? Hindi mo pa ako binibigyan ng city lands, ha? Okay. Hindi, yun nga. So, ginawa nga ng mga congressmen nun, yung Caloocan, kinain nila yung large portion nun. Kaya, separated na yung Oo, Caloocan, nabiya. south and north ng Quezon City, di ba? Ayun. The joke nga was di ba? Oh, tiga SoCal ka pala. Southern Caloocan pala. Okay. Iba lang. Sokol? SoCal. South Sokol? Caloocan. South California? No, South Caloocan. Nakakatawa. Dami natin pinag-usapan. By the time i-edit ko, baka 15 minutes na lang, no? Sa dami ng kailangan tanggalin. Dali na, magtanong pa tayo kasi. Sige, oo nga. It's a once in a lifetime opportunity, oh. Isipin mo, nag-green pa siya. Ano yung meaning ng green, Sir Ian? Ba't ka naka-green ngayon? Well, sasabihin ko ba saan ako nagtatrabaho? Hindi, yung mo na lang, favorite color. Bakit green? No, I'm wearing green because I'm affiliated with a school that is known for being green. That's it. Ako naka-green din. Dapat naka-green ka rin, Lance. Ako, I'd rather be green than be blue. That's what I can say. Mio. Well, may pa siya, may light. Sige, next, Makati. Yun namin topic natin for this. Pucha, ADHD ang puta, inang topic. Yung, I think it comes from the river, di ba? The Makati is beside the river. Yung Kati, yung parang umaano na yung tide, gumagalaw yung tide. Kumakati na yung tubig. Oh. Yung I think it's either bumababa or tumataas yung tide ng tubig. Kumakati. So, Makati siya. Anong ilog yun? Pasig. Diba? River. Cross Rockwell. Sa may Guadalupe area, di ba? Okay, doon. So yun yung Pero that was part of Rizal before, right? Yun nga. So, just so yung the Manila was just Manila before. But the rest of the city surrounding it were part of a province, Rizal. So in the 60s, even Pasay, Parañaque were all part of the province of Rizal. So nung 60s or 70s, it was made into its own region, yung national capital region. So kung pupunta ka sa Makati, sa yung insular life, makikita mo doon yung brass plate nila. It's called, nakalagay doon, Makati Rizal, no? What was Rizal before? And Oo nga, no? What was Rizal before Rizal? I think it was called the province of Morong, if I'm not mistaken. It was originally called Morong. And Quezon was Tayabas, di ba? Correct. Yun. So it was even part of yung Aurora now was Quezon. So ang laki-laki ng Tayabas before. So yung Tayabas, doon naging governor si Quezon, di ba? Yeah. Sa movie. Sa movie, di ba? Was he governor of Tayabas? Di ba doon siya nilakad ng mga Americans? I think naging governor siya. Yung story kasi sa Quezon movie, dapat pinanood nating tatlo yun eh. Lawyer kasi si Quezon, pumasa siya ng law, siya, associate siya ni Ortigas. Correct. Tapos noon, gumawa siya ng sariling law firm, law office sa Quezon. Bumalik siya hindi pa Quezon. Tayabas. Tayabas. Tapos parang lagi siyang nananalo ng mga cases doon na-scout siya ng mga Amerikano. So yung siya naging governor. Naging governor. Yun yung base sa movie Tapos naging parang siya yung puppet daw ng mga Amerikano. Kasi parang nag-scout daw yung mga Amerikano ng mga young na pwedeng maging leader na aligned sa kanilang beliefs. So ang laki ng Tayabas before, no? Pati Aurora, di ba? Sabi mo, sir? Yeah, yung what Aurora is now. Baler. Doon siya mas galing siya sa Baler, right? Tama ba? Baler siya na hometown niya, Baler. Yun. Mas Baler siya. Based on the political territories now. He's more of a Baler guy. Kaya si Senator surfer siya. That's why he's riding with the political waves back then, diba? He was the first Baler surfer. Write it down. The first Baler surfer, si Quezon.
Kasi yung Riding concept the of political waves. concept of surfing, 'di ba? Kailangan hindi ka mahulog eh. You just ride with it. Ang galing. Di ba, Ang, sa ang lahat galing. sa lahat ng mga bayani, 'di ba? Isa sa unang major bayani hindi napatay si Quezon kasi marunong siya lumaro o Quezon's game. na-realize niya si Rizal mababaril lang si ano Si Andres Bonifacio. Bonifacio, 'di ba? O di Tama. So nakipag si Aguinaldo, okay, si Aguinaldo. Died of namatay din old naman age. siya. Old age siya. Alam mo si Aguinaldo yung pinaka-similar kay Manong Johnny, yung you either die Oo. long enough, 'di ba? Ganda. 100 Ang plus galing. din siya alos eh nung Yung namatay. nag-abot Hindi, sila. parang 99 ba? 98 si... 98. Oh. Nakakatawa. Guys, wala tong Google nakaharap ah. Di ba Kung may nag-abot sila? errors to. Ni Manong Johnny tsaka si Aguinaldo. May nakita nga akong post sa FTTM ata or sa Facebook. Ah. Nando namatay si Aguinaldo, Manong Johnny was already in his 40s. Oo. Oh yeah, 60s yun. So Yeah, ganun katanda 60s. na si Hindi Manong Johnny. makapagal. Yeah. Um, Ano pa? Sige, ano pa? ano yung most shocking historical fact na nalaman mo nung ano ka? Nag-archive ka diyan sa line of work mo. Na hindi na namin babanggitin sa viewers. Ang hirap naman. Baka Japan. Ito, balik tayo sa Japan. Okay. Yeah, sige, go. Um, Sa Japan. Nakakatawa nung St. Lorenzo Ruiz was canonized. Parang ang sabi, alam niyo ba si St. Lorenzo Ruiz yung kauna-unahang OFW? 'Di ba? So if you look back at the story of St. Lorenzo Ruiz, yeah, he traveled to Japan to help the missionaries, no? Sir, bakit missionary ay wag tama, no? Oo, Technically nga, no? speaking, ang Pero banal-banal enumerated natin siya, dito, like, Tony. Renumerated siya, no? Tama na, siya nga ang kauna ng OFW, no? Tapos Oo. nakakatawa na yung ikalawang saint, who's the second saint? Pedro Calungsod. Si Calungsod was actually also an OFW. Okay. How? Right? He was an OFW in one of the Polynesian islands, I think Guam, if I'm not mistaken. So, Missionary din siya. Oo, assistant siya ng mga missionaries, no? Napatay ba si Pedro Calungsod? Yeah, he was killed. Yeah, martyr. Okay. Paano siya pinatay? Oh, I don't know. Basta killed by the native people there. Kasi yung kay St. Lorenzo Ruiz parang Ano yun? Torture talaga yun. talagang grade 3 Yeah. pa lang tayo, like little kids pa tayo, tapos ini-elaborate na kung gaano siya kinorture, di ba? Di ba traumatizing yun? Like pinapainom ng maraming tubig. Many of which really suffered the same martyrdom, no? Hindi lang to si St. Lorenzo Ruiz was not a single case, no? Ang dami. Actually, yung the full name was si St. Lorenzo Ruiz was actually one of the companions. So there's this name of this saint, halimbawa, Saint X of ganyan and companions. St. Lorenzo Ruiz was one of the companions. So ang dami nila. If you go to San Agustin Church, yung the nice stairway that looks like Hogwarts are full of missionaries being tortured by Asian people who wanted them to denounce their belief in Catholicism, no? Tapos yung in relation to that, 'di ba yung some of the Japanese people who were early Catholics were asked to jump dun sa cross, 'di ba? Kung hindi mo yung gagawin, papatayin ka kasi you're not renouncing your faith. And who was the god then? It was the emperor, right? So ayun, so it's either you denounce your Christianity or Catholic faith or you worship the emperor. So ang gagawin, patatalonin sa cross, 'di ba? Or do something bad with the image of the cross. A creative way in which some of the early Japanese Catholics did was tinatago nila sa kanilang mga house decor yung mga cross, like it's hidden on a basta may mga implement sila na hidden yung cross doon, di ba? Sige. Nakakatawa yung ayaw mo sumali pero nagbibigay ka suggestions. So those kind of things, puta na, seryosohin ko na, nandito na tayo. Sa Japan ba siya pinatay, si St. Lorenzo? Yes, he was killed in Nagasaki. Oh. Yan. Kaya nakarma yung Nagasaki eh. Gago. Serves them right, man. X, man. So up to now, the church there is, I think, really nice. It's dedicated to, I think, the martyrs there. And ayun, so what else? I think kasama kita noon eh, yung sino si Martin Scorsese, ganyan pinapagawa. Yung bida si Adam Driver tsaka si tsaka si Spider-Man, di ba? Yeah, Andrew Garfield. Maganda yun. Yeah. Silence. Ayun, tayo lang Correct. nanood nun. Hindi pa natin roommate si AJ nun. Ganda nun, man. Ako sa
Tungkol sa diyan, exactly. It was the ano of the Jesuits yata. There were two Jesuits, right? Dito. So yun. Yung parang story nun, pupunta sila sa Japan as missionaries para i-convert yung mga tao. Pero at the end of the day, sila yung na-convert. Ha? Naging ano sila? Kasi papatayin sila kung ano. So, sila Like, yung- naging ano sila? Yung kasing quest nila, ang galing nga si Qui-Gon Jinn, yung artistang yon. May mga Liam Neeson. Si Liam Neeson nawawala, tapos may mga rumors na naging ano na raw siya, tiwalag na sa Catholic Church. Yung mga Jesuita, Totoo pala. 'di ba? Alam mo yung mga Jesuita, galit sila sa anti-Catholic So pumupunta sila sa iba-ibang lugar as missionaries. Ganun sila Pero alam mo ka-aggressive. yung mga Jesuits na to, they were non-missionary sila, but they're also scholars. Nag-flourish sila sa East Asia. Kasi I think one of their techniques was to assimilate in the culture. So infiltrate. hindi na infiltrate in a good way. So there are portraits of some Jesuits. The most famous one in China was Matteo Ricci. He was wearing yung scholars garb ng isang Chinese official, and he was granted permission in the Forbidden City yata, if I'm not mistaken, to have a place there, an office kumbaga. Parang I think he had an observatory in Beijing. They were respected. Parang si Francis Xavier. Same, di ba? Pero yun nga, yung Jesuits maano siya, tingnan mo. Anong street AJ ang Robinsons Manila tsaka UP? Pedro Hill? Kabila, tawid ka pa. Lagpas Padre ka. Paura? Padre Paura, di ba? Okay. Si Padre Paura, missionary din siya. Jesuit ba si Padre Paura? He was a Jesuit because Robinsons Manila was the former site of Ateneo de Manila. And also the Observatory de Manila. Tapos, ayun, he was a man of science. He was the one, I think, who established what Pag-asa is now. The Pag-asa, the office. Wow. Yun. Nag-invento pa nga siya ng barometer, di ba? Si Padre Paura? Si Padre Paura devised a barometer suited to the climate of the Philippines that measured yung humidity. So, pag tumataas yung humidity, may paparating na bagyo. Ironic, no? Tapos laging baha doon. So, ganda. Ang ganda. AJ, ang ganda nun. Tapos, the last remnants, aside from the name Padre Paura, if you enter the Padre Paura entrance of Robinsons Manila, nandun yung bells ng Ateneo. Nakita mo yun sa may mini-stop? It's still there. Pagkakain ako sa Kenny Rogers doon. Correct. Diba? That side over there are the last remnants of the old Ateneo campus. So para siyang UST kasi yung Ateneo meron din dun sa Intramuros In fact, parang events place na siya ngayon pero nilagyan ng facade. Yeah. Yung Museo de Intramuros, if I'm not mistaken. So dalawa yung branch. Parang UST nga, dalawa yung branch. Hindi, alam ko nasunog yung Intramuros Tapos nilipat nila sa Rob. Tapos naging Loyola. Okay. Tapos nag-transfer sila ulit. Pero bakit parang dinadaan-daanan lang siya? Like, we don't appreciate those kinds of things na... I know, nakakalungkot, di ba? Feel ko Babalik tayo capitalism. sa Japanese occupation. Hindi, joke lang. joke lang. Feel ko yung kapitalismo kasi naging mall na siya kaya hindi mo na alam. Yeah, Kasi, nakakalungkot din. Siguro difference sa Japan. Siguro Japanese people, they appreciate their culture and lalo history. lalo yung mga yan, di ba? Di ba? Pero lalo yung mga yan, sobra. Very different pagdating sa Pilipinas Like, yun nga, dinadaan-daanan lang yung mga rebulto, yung mga ganyang mga landmarks and markers, di ba? Alam ko kung bakit. Kasi Maslow's hierarchy of needs di ba? Yung mga Hapon, well taken care of na sila. Kaya nga sila nagiging depressed kasi yung meron na silang basic needs. Yung yung self-fulfillment pa tawag doon. Tayo kasi inisip lang natin pagkain pa lang yung karamihan ng Pinoy. Kaya. Kasi ang weird kasi pumunta ako dito sa COVID, di ba? May mga Japanese museum dito. For Ayan, arts. matitrigger si Sir Ian dyan. Hindi, ang weird kasi sa Pilipinas naman, hindi naman, ito like, very specific na museum about carpentry. Wow. About lang siya carpentry sa Japan. Pero pinapuntahan siya from different ages, age group, bata, teenager, maganda. Pupunta sila, like, ano yung hobby nila, tapos wala naman silang like, field trip tour. Pupunta lang sila doon. So, just for the heck of it. Just for the heck of it na, ano kaya meron sa Japanese na mga bahay, bakit ganito? Yung pala pupunta talaga sila doon. Something that we don't appreciate. Kasi yung iba pupunta ng museum para mag-date siguro, I don't know. Or iba field trip.
Performative date. Yeah. Performative date, tapos may dala pang matcha. Pero dito sa Japan, iba eh. Yeah, Like, yung mga tao talaga, they appreciate it eh. At saka may pina-follow ako ng mga, alam mo, may pina-follow ako ng mga Korean babies. Yung mga parents nila, talagang dinadala sila sa mga ganong immersive experiences. The children, yung Korean baby, dinala nila sa kimchi factory. So magpe-pretend ka na gumagawa ka ng kimchi. So as early as 2-3 years old, na-inculcate na sa kanila na, ito yung ginagawa natin as a people, no? This is what make us Korean, di ba? Ginagawa naman natin sa Pinas yun, sir. O, bilhin mo ko, Yossi. This is what you are. Bilhin mo ko sa Maslow's hierarchy of needs is lung cancer. Diba? Pero ako na-appreciate ko si AJ dati hindi siya believer ng travel as a way ng education diba? Ngayon, no? Sino may No, sabi na- nun? Hindi, pero parang nagko-computer ka lang, hindi mo trip mag-travel. Ngayon, nasa Japan ka na. I mean, ha? Ayan, si Sir Hindi. Ian. Kaya proud na proud Sir Ian, lagi niya sinishare pag naano ka. Diba? Meron Pag naman. nalibaw nung nasa Malaysia siya, diba? Parang wow, man. Tapos Oo. biglang ngayon, no? Yung Diba? mga post, gaya ng post yung mga random. Pareho kayo eh. Yung huhulaan mo kung Pader nasa- lang, ganon. Tapos, lang, langit lang. Pero yun nga, Lance, pero totoo yan, yung travel really teaches you things that the classroom won't teach you. No? Oo. It's a Halimbawa, different learning experience. Nung nagpunta ka sa Vatican, di ba? Sino ba yung may sabi sa akin na nalaman niyang bansa yung Vatican dahil nagpunta siya sa Vatican? Sino yun? Oo. Yung pamangkin ko only knew Oh. about that Oh. when we were there. And he's a Oh. child, siguro. 20 years old. 20 na I don't know. Yes, Ay, she's 20. I don't. Tapos yun, I won't magiging na yun, long-term memory niya, di ba? Yeah, di ba? Parang boom. Parang ano yun eh. Di ba trivial yun? Like, what's the smallest country, di ba? Oo. Oo nga. Siguro Gen Z siya, so hindi niya alam. Baka St. John kasi tayo, kaya Bumawi. mabawi. So, ano pa yung, sige, last na, Estrada Street, di ba? Street, Estrada means street, tapos street. Oo nga, Sino street. si Estrada? Oo nga, no? Yung Estrada ba is mayor sa... Well, hindi, siguro, number one, two theories. I have two theories. Number one is a person, but we don't see, we don't see a initial, di ba yung Leon Ginto is Yeah, El Ginto, di ba? Estrada is just Estrada. Oo nga, Ewan ko, diba? I'm not sure. Pero yung Estrada means way. Estrada. Stride, di ba? Stride. No, kasi So, Padre It might be a Paula, person. It might be a, it Ah, might be a person. It might refer to the actual street itself, Estrada. Pero alam mo, maraming napalitan na pangalan. Yung Leon Ginto before was called Pennsylvania. Alam niyo ba yan? Hindi. What? Naabutan mo yan? Hindi. It was American Oh, period, Pennsylvania. Bakit Taft? Hindi pa Pero yung nababago? Estrada pa rin. Yun, ang hindi ko alam. Basta yung mga parallel to Taft Oo. were all, kaya yung Taft. di ba? States. Yung isa, yung sa Harrison Plaza. FB Harrison. No, FB it was Harrison. called Dakota. Oh, Ah. Di ba Dakota Harrison? Oo nga, no? Di ba? Kaharap ko nga map ngayon. Tingnan Oo ko. nga, no? Estrada. Estrada. Ano pa bang mga parang ganun? Tough. Taft, William Howard Taft. Si Meron pa Libertad. yan sa letra. Si William Howard Taft kasi naging Governor General natin. Di ba? Hmm. Ito pa isang siguro na natutunan ko dahil sa Quezon. Yung length na grabe 30 plus years or more tayong American colony. Yung parang meron pala mga bata na parang Americanized sila since bata pa sila hanggang Oh. Kaya- Yung Lasal, di ba? yung Kaya siya tinayo. tapos yung society, 'di ba? Parang ang presidente mo is Amerikano. Parang ganoon kasi yung Governor General based dun sa movie. Hindi, pinapakilala nila na presidente nila yung president na Ng American president. Ito Leon Ginto, Dagonoy. Bakit Dagonoy? Estrada. Baka tao si Dagonoy. Ito, P. Ocampo. Naging Vito Cruz siya dati. P. Ocampo na What's ngayon. P? Padre ba yun? Pablo. Hindi, Pablo Pablo Ocampo. Ocampo. I think he was a diplomat, if I'm not mistaken. Singalong Street. Singalong kasi. Singalong. Mga video ka dyan. Di ba? Singalong. Sa inyo ba pwedeng di ba yung Postema, may Saulog Street ba doon? Cesa. Cesa Street. Okay. So, just to share, I live in a place called Postema, no? Sa Spanish, yung Postema, siya, pigsa. Ha? Yes, as in pigsa. Eh, So, Bakit Postema?
Yun Pero nga. So, it sounds good eh. Parang hindi, Postema ang eh. pangit nga pakinggan eh. So, kung if you follow the traditional, yung pinag-usapan natin kanina na na origin story. Anong tawag dito? Nagkapigsa? Ganon, 'di ba? Oo So, nga, bakit parang nga? ang pangit naman ng origin story ng aming bahay, ng aming lugar, no? But I talked to a few friends, history buffs in Cavite. Kasi yung place namin, it's a hill, burol siya. Mukhang pigsa. So baka it's a 'di ba? It's a anong English ng pigsa? It's a bump, 'di ba? Since it's a hill, Oh. Abscess. hindi yung abscess pumutok na yun. May Nana. Pero Ah, 'di ba? Since ang lugar namin ay burol, 'di ba? Yeah. Baka yun siya. It's Mukha siyang talking pigsa. about the geographical feature of our place and not referring to that looks like that skin condition and not necessarily a skin condition. Oh. So that is a theory as well, no? Kasi dati wala pang mga bahay-bahay doon, baka mas kita mo yung hill. How Correct. it looks like. Up to now, Pinatag lang, when Makikita you mo lang sa bahay mo pag nandun ka. no, di no, ba? when you approach the bridge, Mhm. after the bridge aangat ka eh. Ay, Tapos oo pagdating nga. mo sa Postema, after nun, papaba ka ulit eh. In fact, our barangay is called Sahod Ulan. Sahod ulan kasi yung Pababa. Kasi kinokolekta niya yung tubig. So baha What? doon dati. Hindi, it was a Water basin siya. water basin. Tapos yung katabing ilog niya, it's on the opposite side, it's called Banyadero. What's Banyadero? Banyo, lubluban ng Kalabaw. Oh. So nandun yung tubig. Ganyan-ganyan din ako dati eh. Oh. Pero diba? ang galing yung mga pangalan sa Pilipinas, parang it only shows how agricultural, rural yung Ay, lugar. Sobrang land. layo May na tansa. sa Tansa is sobrang layo na sa estancia. itsura ngayon, 'di ba? Pa puro building, Correct, 'di ba? ganda. Pinyahan. Lance, just look at your bayan. The old name is Malabon na. Oh. Tapos lahat ng barangay niya, tingnan mo lahat ng barangay niya or streets. Dulong Bayan. Oh. Hindi. Sampalukan, Mm. Manggahan, Ah. Kamatsile. Ah, So, may lahat specialty na crop. Oh. Yeah. Ano Diba? siya? Like, parang hacienda siya dati? Ganun? They were haciendas before. Hacienda San Francisco de Malabon. Yung amin, Estancia. Estancia. Estancia Santa Cruz de Malabon, kaya siya Tanza. Estancia. Malabon siya dati. Hindi, yun yung name. Malabon because of the river. The And river sa amin that is Salinas. Salinas, obviously. Asinan. Yes. Tapos, bigyan mo ako ng bigyan mo ako ng barangay. Sa Barangay Salinas. Sapa. Panlibog. Tapa is a swamp. Ano pa? Pinagtipunan. Hindi, sa Rosario. Sa amin ba? Mm-mm. Kanluran. It tells you about the direction of where it is. Oh. Muzon. Muzon. Yan. Ano yung Muzon? Muhon. Mohon. It's a boundary. Landmark. Correct. Ligtong. Ligtong is parang tatagalog siya na Layton. It's the owner of the land, si Layton. Oh, and Wawa. Wawa is the opening of the river. Lawa. Oh. Wawa, as in the delta. Diba? Ang favorite ko i-share ay Divisoria. Oh. It's the line dividing Divisoria. Line dividing what? The Chinese area. Ganun. Whatever, the Tondo or Old Manila. Basta it's a line. It's a dividing line. Divisoria. It's a boundary. Binondo. Ano yun? Binondok. It's a Binondok, hilly oo. area. Tapos doon pinagtatapon yung mga Chinese, di ba? Hindi, it was a Chinese enclave. Not necessarily pinagtatapon. Doon lang sila talaga Hindi nakatira. sila, doon. Doon sila Nagay doon. nagbahay Nagsettle. siguro. Doon sa Settle. settle. Kasi bawal racist yung mga Espanyol tsaka yung mga Filipino. Intramuros bawal hindi kasi Intramuros was the center, 'di ba? Hindi doon sila malapit sa center. No, each and everyone had their own enclaves. The Chinese had Binondo, the workers lived in Tondo. Oh. Bakit Tondo? Wala. That I don't know, but it was the kingdom of Tondo before. Yeah. But Tondo, I don't know. Baka way back older ancient times pa siya. Yeah. Mas older Mandalo pa. yung- Ang maganda dyan yung yung place names. It tells you what the was before. Oh. Mandaluyong, sir. May Kawayan, May kawan. Ginto, Paet, Paete. Laguna. Laguna means lake. So Laguna Lake is redundant. Lake. Diba? Lake siya. Tapos meron pa yung Lanao. Lanao means lake. So Lake Lanao is redundant. Las Piñas, 'di ba? So it means yan, Piñahan, Stone. yung Las Piñas. Actually, parang mali siya. Tama si AJ. Oo. Peña siya eh. Peña is stone. Stone. Stone Okay. siya. Kaya siguro, May it's the natutunan pa. geographical Naalala ko pa rin. Okay. it's the geographical feature. Napag-usapan natin. Tapos ang ganda yung meron dong lugar pulang lupa. Siguro Oh. mapataba yung lupa. So it's the Redlands, di ba? Taga saan ka? Redlands, di ba?
So, ewan ko na lang yung moonwalk, di ba? Baka na si Michael Jackson. Or baka kasi malubak siya like the moon. Ganda. Di Ano ba? pa ba? Isip ka pa? Dami. Yung Mandaluyong nga, sir. Mandaluyong. Ano mo yun? Doon ako nag-work eh. that I don't know, but the name was, ang sabi, di ba, nung pagpupunta ka sa Shaw Boulevard, nandun si Manda tsaka si Loyon, who were, para Lions. siyang, Loyon, si Manda tsaka si Mandaluyong. Couple daw sila, but I don't know, but the origin was, it was called Hacienda de Mandaluyong, Mandaluyong. di ba? Yun yung old name niya, Mandaluyong. It was owned by the Agustinians, tapos nung American period, binenta. Sinong nakabili? Si Ortigas. Si Ortigas, kaya siya Ortigas. Diba? Siya nakabili. Green Hills. Tapos Green Hills, eto maganda, Green Hills. Nakakatawa because I took a look at the old tawag dito, ano tawag dun, yung mga lot plan. It was called Mapuntod. Puntod. Mapuntod, so meaning dun yung mga linya. Cemetery? No, the origin of Puntod is mound. Mound of land. In English is called Green Hills. Hills. So Green Hills. In English lang. In English lang. Okay. Pinasosyal. Di ba? Ang nakakatawa dyan, meron pang isa. Pero ito, joke lang. Ewan ko kung totoo or hindi. But, di ba yung trinoma daw is triangle north of Manila. Narinig niyo na ba yun? Kasi may map, di ba? No, the mall is shaped like a triangle. Trinoma. Tapos, following that, meron daw New Valley. Narinig niyo na ba yung New Valley? Yung New Valley sa Laguna. New Valley. Ito daw ay English version ng Balibago. Bakit? Balibago siya eh. New Bali. Oo. Balibago. It's in Laguna. Pero we're not sure about that. Siguro lang siya, urban legend lang siya. But, galing nun ah. Kasi like, di ba? Magagaling yung mga magagaling yung mga real estate developers. Creative eh, no? Creative. Sabihin ko sa'yo. Meron sa Muntinlupa. Okay? Katabi ng Alabang, the development is called Cerca. C-E-R-C-A. Cerca. Which in Spanish means malapit. Diba? Circa. So, katabi ng Alabang, Circa, near Alabang. Diba? Ang galing nila mag-isip. Yeah. Siguro yung mga yung mga real estate. Mga nagmi-meeting. Alam mo siguro na mga nagmi-meeting sa mga real estate agent. Mga ganito. Parang I would have loved to be in that dito ang tawag din sa brainstorming session. Siguro tawa lang ako ng tawa. Anong subdivision lands yung malapit dyan sa Gentry? Yung bago? Lancaster ba yun? Maple Grove. Bakit? Wala, ginagaya lang na nila yung mga pangalan sa wala, hindi pinag-isipan. Oo. Kasi wala akong maple doon. Ano ba? Riverland. Wala. Riverland doon sa Federal Land, sa may Open Canal. Ano yan? Magkakaroon SM Gentry. Doon sa Open Canal, yung papuntang Aguinaldo Highway from Pasco. Baka river kaya di ba? River. Kaya Riverland. No-brainer. Hindi pinag-isipan. Galing, hindi witty eh. No? Dapat hindi witty eh. Pwede mo yung PhD, sir. Yung mga topology ng mga lugar. White Plains. White Plains. Copyright. Sir, Ian. Kasi yung puting siya, di ba Green Hills is hilly siya? Pwede, so yung sa baba is plain? Plain pwede, lang. No? Kasi yung opposite side White Plains. So diba? ano na siya? Patag na siya. Patag na siya. Tama. Yung Loyola Heights, di ba? Di ba mataas siya? Kasi Heights tapos Ateneo nandun. Yeah, Loyola, St. Ignatius de Loyola. Heights kasi mataas siya. Di ba may view siya ng Marikina? Temple Drive kasi nandun yung sa Badis. Nice. Yung Mormon. The Mormons, of which they will also plug na rin natin. They're opening a temple sometime this year. They're opening their new temple which is having an open house. We'll try to go. Maganda siya. Tapos yun ay from November to December lang. After which non-members of the Mormon Church can no longer enter. So, bubuksan din lang siya for like 2 weeks and then isasara na niya. Saan yun? Sa Temple Drive? Sa Alabang. Sana ganyan din yung mga INC, no? Like pwedeng open house. Pero nyata, they have their museum in New Era. Sa New Era? Speaking of, di ba? The places called New Era are enclaves of Iglesia ni Cristo members, di ba? Pag nakakakita ka halimbawa ng F. Manalo, this is something significant. Significant with the history of Iglesia. Yun. Pansin mo yung sa mga baryo-baryo, pag may Manalo Street, usually may iglesia. Siguro yung New Era. New Era, yun. Ganun. Pansinin ko nga yun. Yung sa Gentry. Meron, di ba? May F. Manalo doon, tapos may INC. Correct. So, yun. Galing,
Galing ah. So it tells you the place, sabi nga ni Lance, di ba, ang favorite nating topic before naman, Lance, is the power of names, no? It really Ah. tells you something about that Oo. specific location. Oh, 'di ba? So, Saulog, what does Saulog mean? Before we end our Wow. power of names naman. Saulog. Naisip ko, Saulog medyo, Sa inyo pinag-usapan yung names. names ng street. Tapos kami name ng Ah, person, name ng Kami person. names ng street. iba-iba yung kakadel usapan namin pag nakakadel ka. Saulog Hindi, naisip ko. Okay. Saulog, I think, Sahod ilog. ano siya, Saulog meaning dance in Visayan. Oh, Dance? So, di ba? Dance? Dance, sumasayaw, Saulog. Dance. Kaya Okay. yung piyesta sa Cebu, Ang tawag doon? Sinulog. 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 It's Oh. a related term. Yung the last line of the song was Tanang Magsaulog, so let us dance. In Bohol, there's a Saulog festival. It's a dancing festival. So doon siya. So Ano yun, nasa- mga Spanish, mga Kastila yung nagbibigay ng names, di ba? No, I think ours was pre-Hispanic pa. Pre-Hispanic. Oo. Yung kay Lance Olives eh. No? Like, Olives. Oo, yan yung mga ikaw din, AJ, Abad. hindi ko alam eh. Hindi ko alam yung abad eh. Abad is an abbot. It's the Oh. head of a monastery. Oh. An abbot. The head of San Beda Monastery is an abbot. Kaya ano na siya? Spanish origin na yan. Yeah, mga yan abad. yung, kayo naabutan kayo ni Claveria, ni Governor General Claveria, na nag-utos na dapat lahat kayo magkaroon ng Spanish Oh. names. Tapos, Kasi, ito, siguro ninuno ni AJ nasa unahan, yung choice na una, abad. Oo. no, actually, Abad, no? ito nakakatawa ha. In a specific town in Sorsogon, haba na ba? Lahat sila letter H. Oh, Hechanova, ganon. I'll give you one. Hila, Hedea, etc. In Oh. another town, the next town is letter E. Escudero, Escalante, Oh, Parang etc. sa Marinduque ganyan din eh. Parang puro letter Okay. N yata sila. Okay. And sa Sa Romblon. Tanza, letter A lahat. Arayata, Aricayos, etc. Arca, Oh. Aranyas. uy, lahat yun may kilala The akong theory tao. Precisely. Geographic siya, no? The theory was, when the Claveria decree was issued, pinunit lang nung mga officials yung dictionary or the list of names. Shuk! And then, ito sa town na to, ito kayo. Ito sa town na to, ikaw to. So, nung pinunit, di letter H lahat ang napunta sa kanila. Dito, letter A lahat. So, that was the theory. So, lahat kayo dun sa bayan na to, letter A kayo lahat. Sino pa yung A talaga? Tapos pag walang maipangalan, Cruz na lang, ganon. Cross, ganon. De La Cruz. Some of them naman, ipinangalan sa priest na nag-bless, nag-convert sa kanila. Oh. So may mga chismis na, ay, anak yan ng pare, tingnan mo, pareho yung apelido. But it's not. They just took the name of the priest who converted them. Grabe, so ang wild nung mid colonization ng Pilipinas, ang wild kasi parang free for all yung mga make or break. Baka ito pala yung magiging viral na episode. Ito yung magiging mini-series natin. Oo nga no, nag-offshoot, nag-new podcast, mga topology, gano'n. Yung title is, bakit nga ba Sir Ian? Bakit nga ba with Professor Saulog? Parang kay Kim Atienza eh, no? Ano nga ba? Bakit nga ba? Okay. Kakatabalag, bakit nga ba? So ayan, with that, I think we can end this episode with Sir Ian. Hindi nyo nga ako pinakilala eh. nga Ako nga po pala si Ian Saulog. Estudyante ko po sila dati. Dinescribe ko lang, di ko pinakilala. Describe niya lang. Pucha, yung intro niya sa akin parang parang blind item. So yun, that's our guest, Ian Saulog, yung namin, resident historian. And kaya marami kami alam na trivia dahil sa kanya. Okay, so siguro next time more specified topic na tayo sa history. Next time na ma-ambush ulit natin siya. The boy who cried wolf. So that's yun. Pero next time, bakit di na sumali? Tama na. Hindi na ako mani. The townsfolk will no longer believe the boy who cried wolf. Paano kung sa ASJ o ganon? Yun yung... Ay, di ba may alumni alumni homecoming? May alumni. Pwede ba i-plug, sir, before you go? Where can people find you and what's your latest project? Don't find me. Parang sirap, no? Wala, hindi niya makikita. So, ayun, saya kasi we're now in episode 41. This is episode 41 of Dorm Podcast with Ian Saulog. So 41 ba talaga?
Oh, 41. 1941 is the start of the Japanese occupation. Wow, very So very Tama, no? appropriate. very Very Sobrang appropriate. relate yan ah. very appropriate. Oh. Naibalik ko ulit sa Japan. Oo, ayun, natahi, full circle. Full circle. So, thank you so much, Sir Ian Saolog, and we hope we can, have you as our guest ulit next time. Padala ko to kay Cheska, kay Sandra. Yes. Bye-bye. Bye-bye. Good night, dormates. Good night, Dormates. Ayun, OG dormates. to. OG dormate. Bye-bye.